Amen. Praise the Lord. At ang gagamitin sa oras ito mga kapatid para magbahagi ng mabuting balita, ating kapatid mula sa Zamboanga, Brother Joe Claude Gascon, at awitin natin ang El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, face to face your stillness day, by the power of thy name. El Shaddai, welcome God, we will praise and lift you up, El Shaddai. Sing the Son of Abraham, through the power of your name, turn the sea into the right hand, pull me out from your hand, on the valley and by your might set your children free. El Shaddai, face to face your stand the same, by the power of thy name. El Shaddai, welcome God, we will praise and lift you up, El Shaddai. For the people wanna see what Messiah ought to be. For your words to make the bell, lead us to not understand. Your souls and heart must die, with the breathing of your soul. El Shaddai, El Shaddai, by the power of thy name. El Shaddai, welcome God, I will praise you till I die. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai, face to face your stillness day, by the power of thy name. El Shaddai, welcome God Adonai, I will praise you till I die. El Shaddai. I will praise you till I die. El Shaddai. Praise God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Dakilang Diyos at pagpalang Ama, Yahweh El Shaddai, sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesukristo at sa biyaya ng iyong Espiritong Banal, lubos kami nagpapasalamat sa pagkakataong ito na sa pamamagitan ng Zoom Live ay patuloy kami, O Diyos, makakapakinig, makakapagnilay ng iyong banal na salita, yung nagbibigay sa amin ng pag-asa sa gitna ng pandemyang ito, nagbumubuhay ng aming katatagan at pananampalataya, kabila, O Diyos, ng nararanasan ng bansang ito,
At dalangin namin, O Diyos, na patuloy kami maging matatag sa bawat hamon sa buhay na ito. Pagpalain, Panginoon, ang lahat na maaabot ng ng mensaheng ito, at dalangin ko, Panginoon, na sila'y datnan ng iyong mga himala at pagpapala. Ito, O Diyos, ang aking pagsamot panalangin sa makapangyarihang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Isa po mapagpalat at biyayang araw sa ating lahat, mga kapatid, sa Panginoon. At tunghayan ho natin ang ating pong pagninilayan sa pagkakataong ito mula sa mabuting balita ng ating Panginoong Jesucristo. John chapter 6, verse 1 up to verse 14. Ang sabi rito, mga kapatid, sa Ebanghelyo ng Panginoon, ayon kay San Juan, kabanata 6, talata 1 hanggang 17, pagkatapos nito, tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea na tinatawag na lawa ng Tiberias. Sinundan siya na napakaraming tao sapagkat kita nila ang mga kababalaghang ginawa niya sa pagpapagaling sa mga may sakit. Umahon si Jesus sa burol kasama ang kanyang mga alagad at naupo roon. Malapit na noon ang pista ng Paskwa ng mga Hudyo. Tumanaw si Jesus at nakita niyang dumarating ang napakaraming tao. Tinanong niya si Felipe, saan tayo bibili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito? Sinabi na ito para subukin si Felipe, sapagkat alam ni Jesus ang kanyang gagawin. Sumagot si Felipe, kahit na po halagang 200 dinaryong tinapay ang bilhin ay di sasapat para makakain ng tigkakaunti ang mga tao. Sinabi ng isa sa kanyang mga alagad na si Andres, na kapatid ni Simon Pedro, mayroon po ritong isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay na sibada at 2 isda. Ngunit gano'n na lang ito sa ganyang karaming tao. Paupuin ninyo sila, wika ni Jesus. Umigit kumulang na 5,000 ang mga lalaki. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay ipinamahagi sa mga tao. Gayon din ang ginawa niya sa isda. Binigyan ng lahat hanggat gusto nila. At nang nakakain sila, sinabi niya sa mga alagad, tipunin ninyo ang lumabis para hindi masayang. Gayon nga ang ginawa nila at nakapuno sila ng 12 bakol. Nang makita ng mga tao ang kababalaghang ginawa ni Jesus, sinabi nila, tunay na ito ang propetang paririto sa sanlibutan. Mga kapatid, mapagpala tayo ng mabuting balita ng ating Panginoong Jesucristo. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Ito po mapagpalang araw, minsan pa sa ating lahat mga kapatid, sa biyaya ng Panginoon. Ako po ay natutuwa dahil sa pagkakataon na ito ay napaunlakan at ako po ay minsan pa makapag-talk sa inyong pong presensya mga kapatid. Bagamat ako ay malayo, ako po ay nabigyan ng pagkakataon makadaupang palad kayo sa magitan ng instrumento ng Zoom na ito. So ngayon mga kapatid ko sa Panginoon, ang ating pong pagninilayan, ito pong kabutihan ng Diyos sa ating buhay, mga kapatid, ay aking pinamagatang ang kasapatan kay Kristo. Ang kasapatan kay Kristo. Ang ating pong kasapatan, mga kapatid, ay wala ho sa ating kakayahan, wala ho sa ating mga possession o resources. Ang ating kasapatan ay nasa ating Panginoon. So, tayo po ngayon ay nasa 21st century na kung tutuusin. Ang henerasyon na ito po ay henerasyon kung saan bihira na lang ang naniniwala sa himala. Henerasyon na kung saan para bagang wala ng puwang yung kakayahang gumawa ng Diyos sa mga wonderful things o mga tinatawag na nakakamanghang mga bagay, mga kapatid. At nangyayari ngayon sa ating panahon, mga kapatid, unti-unting nauupos ang pag-asa ng tao sa nangyayaring pandemyang ito. The same situation, mga kapatid, sa buhay ng mga alagad, naharap din sila sa isang imposibleng sitwasyon or impossible situation. Ang mga alagad, ang senaryo ng kanilang buhay ay napaka-imposible ng kalagayan nila kung titingnan sa perspektibo ng tao o sa mata ng tao. But remember, mga kapatid ko sa pananampalataya,
that in man's difficulty, mga kapatid, that's also God's opportunity. In man's difficulty, that's also God's opportunity. Sa ating mga kahirapan, kabiguan, mga frustration, mga kapatid, mga tight situation, ay ito po yung oportunidad din naman ng Diyos para gumawa ng mga himala sa ating buhay. Madalas kapag sa ganitong kalagayan, na kapag tayo humaharap sa mga matitinding pagsubok, ito din ay opportunity natin to express ang ating and to display our faith, mga kapatid, in this kind of situation, mga kapatid. Ito po'y mahalaga na mapakita natin ang ating pananampalataya sa Panginoon. And also, ito rin yung mga buhay. So mga kapatid, ito ay opportunity ng Diyos to showcase God's power. Ang mga crowd o ang mga tao ay keep continuously following Jesus because they see Jesus do miracles. Tuloy-tuloy ang kanilang pagsunod sa Panginoon because nasasaksihan nila ang Panginoon na gumagawa ng himala na very unusual during that time, mga kapatid. Hindi, hindi ka araw-araw makakita ng himala. So, sinusundan nila ang Panginoon at hanggang dumating sila sa punto yung sa settings, mga kapatid, na nasa deserted area sila, ilang na lugar o deserted place, and ang sitwasyon nila doon, people are tired, pagod sila, and they are hungry o gutom sila. O, ang mga tao ay pagod at gutom, tired and hungry. And nowhere to buy food. Walang mapagbilhan ng makakain dahil nasa isang deserted place ang kanilang kilalalagyan. And then the disciples are empty and the funds are insufficient. Ang mga disciple ay walang-wala at ang kanilang pinagkukunan ay hindi sasapat, mga kapatid. Yung sabi ng Matthew chapter 14 verse 16, kung dapat hapon na lumapit sa kanya ang mga alagad, sinabi nila, ilang ang puok na ito at malapit nang lumubog ang araw. Papuntahin na po ninyo sa mga nayon ang mga tao upang makabili ng kanilang makakain. Sa Gospel naman ni St. Mark, sabi doon, Mark chapter 6 verse 36, hayaunin nan po ninyo ang mga tao sa mga karatig nayon at bayan upang makabili ng pagkain. So ang kanilang first reaction, mga kapatid, is to send them away. Itaboy sila. Sabi doon, dapat hapon na nga naman, palubog ng araw, nagtatakip-silim na. So ito yung suggestion ng mga alagad sa ating Panginoon, payaunin na sila ang mga tao. Now, let's recall, mga kapatid, God's provision during the Old Testament times. Sa time ni Abraham, mga kapatid, sa pananampalataya, in Genesis chapter 22, nung dinala niya, sinama niya kanyang bugtong na anak ay si Isaac doon sa bundok ng Moriah, Mount Moriah, para i-dedicate, ihandog si Isaac, mga kapatid, na doon nagpakilala si Yahweh kay Abraham that he is the Jehovah Jireh, the God who provide, mga kapatid, sa Panginoon, na before naganap yung pag-slain dapat kay Isaac o pagpatay kay Isaac, ay pinigil siya ng Diyos at nakita na merong doong bisirong kambing o merong kambing doon, may sanga na trap, at yun ang kanilang tinatawag na substitute, ni-replace kay Isaac. Pagpapakita o pag-display ng provision ng Diyos, mga kapatid. So, sa time naman ni Elijah, mga kapatid, yung kwento ni Elijah, 3 years of drought o 3 taong tagtuyo, no dew, walang malanghamog or rain, uulan, and pinapunta siya ni Yahweh sa widow, sa babaeng balo doon sa Serapta, sa 1 Kings chapter 17. So makikita natin dito, mga kapatid, the answer has already given even before the problem arises. So ito ang kabutihan ng Diyos, mga kapatid, na before, mga kapatid, mag-arise ang isang problema, naroon na agad ang solution. Just like the situation ni Abraham at ni Elijah. Now, the situation of the disciples, mga kapatid, is very overwhelming. May sabihin, napakalala. Hindi nila kakayanin sa kanilang kapasidad, mga kapatid. The supply is
Sabi doon, meron po rito isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay na sibada at 2 isda. Ngunit gaano na lang ito sa ganyang karaming tao? Now, kita natin dito na ini-state ni Andrew na we have not enough. Wala tayong, hindi sapat ang ating meron tayo, sabi ni Andrew. Then, makita din natin dito mga kapatid na totoo, hindi ito sasapat sa kamay ng mga alagad ng kamay. Kumbaga, nasa wrong hand. It is in the wrong hands, mga kapatid sa Panginoon. So dito ko, papasok ang aking unang puntos, mga kapatid, that Jesus meet our insufficiency. Una kong balangkas, Jesus meet our insufficiency. Kinakatagpo ng Panginoong Jesus ang ating kakulangan. Yes, in our hands, mga kapatid, it is not enough. Yes, in our hands, ang lumang mga biyaya na sa ating mga kamay, it is not enough, it is insufficient during in our hands. But the more, pakinggan natin mga kapatid, but it's more than enough kapag ating ito ibibigay sa kamay ng ating Panginoon. So, ibig sabihin, in the hands of Jesus, mga kapatid, anumang insufficient ay nagiging more than enough. So, sabi nga ng lagi nating naririnig na phrase dito, little becomes a lot. Little becomes a lot. Ang salat ay nagiging sapat. So, kung yan natin sa Tagalog yun, ang kasalatan ay nagiging kasapatan. So, only Jesus can make up in our insufficiency, mga kapatid. Tanging ang Panginoon lang ang nakakatugon sa lahat ng ating mga kakulangan. Alam nyo, marami na po tayo mga patotoo sa buhay. Marami na tayong mga tinatawag na life testimony na nagpapatunay na buhay si El Shaddai, buhay ang Diyos. So, for so many years sa paglilingkod, marami nang pinatunayan ang Diyos sa ating buhay kung gaano siya kabuti. Marami na siyang ginawang himala sa ating buhay para lang magduda tayo kung kaya ba talaga tayong saklolohan ng Diyos. So, makita natin mga kapatid, basahin ko lang sa inyo. In Isaiah chapter 40 verse 29 to 31, ang sabi dito mga kapatid, ang mahihinat na papagal ay pinalalakas, kahit kabataan ay napapagod at nanlulupaypay. Ngunit ang nagtitiwala kay Yahweh ay magpapanibagong sigla. Ang lakas nila ay matutulad sa walang pagod na pakpak ng agila. Sila ay tatakbo ng tatakbo, ngunit di manghihina. Lalakad ng lalakad, ngunit hindi mapapagod. So makita natin mga kapatid na ito ang ginagawa ng Diyos sa ating mga kapatid na through Christ Jesus and only Jesus Christ can make up in our insufficiency, mga kapatid sa Panginoon. Na kahit na minsan, yes, meron kang naipundar, meron kang naitabi, kahit magkano sa bangko, meron kang naitabi man lang, naging masinop ka during the time na wala pa ang pandemya na ito. Pero ito ang challenge hindi natin alam kung hanggang kailan ang tatagal nito. Minsan natatanong ko rin sa sarili ko, ano bang mauunang mauubos? Ang aking resources o ang aking pananampalataya? So, mga kapatid, minsan, let's be honest mga kapatid na minsan mga kapatid, yan ang katotohanan na may mga parte sa ating buhay na insufficient tayo mga kapatid. Pero sabi nga doon sa ating binanggit, mga kapatid, only Jesus can make up in our insufficiency, mga kapatid sa Panginoon. Na sa mga sandali na darating sa isipan mo, ano ba unang mauubos, ang iyong bang resources o ang iyong hope o pag-asa. Now, in verse 10, mga kapatid, sa ating binasa sa John chapter 6, sabi dito ng Panginoon, paupuin ninyo sila, wika ni Jesus, madamo sa lugar na yaon. Umupo ang lahat, humigit kumulang na 5,000 ang mga lalaki. So makita natin mga kapatid, ito ay very familiar, itong statement ng Panginoon na paupuin niyo sila, madamo sa lugar na yaon. Ito po ay ito po ay reference o nagpipakita ng imahe doon sa Psalm 23 verse 2. Ano po meron doon sa Psalm 23 verse 2? Sabi doon, He makes me lie down in green pasture.
Ako'y pinahimlay sa mainam na pastulan. So, pinoportray dito mga kapatid, even that time, Jesus Christ ay patuloy niyang kinagampanan yung role niya na pagiging good shepherd. Now, sa part na ito mga kapatid, Christ brings orderliness sa mga tao na naroon o nagbibigay siya ng kaayusan. Mga kapatid, yung word na sit down o paupuin. Now, let's talk about the word sit down o paupuin mga kapatid. Ano bang gustong i-indicate ng word na sit down? The word sit down mga kapatid o yung phrase na ginamit ng Panginoon na paupuin niyo sila, ay nag-i-indicate yon na gusto ng Diyos o gusto ng Panginoon na magkaroon siya ng peaceful moment sa mga taong iyon. So, ang pag-upo mga kapatid ng mga tao na yon ay isang gesture ng kanilang pagkakaroon, simula ng pagkakaroon ng isang peaceful moment with the Lord na magpapatid ng kanilang gutom, mga kapatid ko, sa pagod. It also a gesture, ang pag-upo mga kapatid ng mga taong yon, it's also a gesture of behaving properly in the presence of God. So ang pag-upo din ng mga tao ay isang sinyalis ng kanilang pag-behave properly, o kala pag-aasal ng maayos sa harapan ng presensya ng Diyos. Why? Because unless they sit down, mga kapatid, unless they sit down and behave properly, mga kapatid, and until they know their places, so ito yung mensahe sa atin mga kapatid, sa mga kapatiran natin nakikinig ngayon sa Facebook Live, nanonood, ano mang ginagawa mo ngayon, bitawan mo muna yan and sit down. Mahirap mag-multitasking pag ang salita ng Diyos ang ating kumbaga hinahati natin ang ating attention. So, please sit down, mga kapatid, because sitting down o pag-upo mga kapatid is also indicate, mga kapatid ko sa Panginoon, ng ating behavior sa harapan ng ating Diyos. Tapat na ang mga kabigatan na dinadaanan natin mga kapatid. It's about time to sit down. We need to sit down mga kapatid para lubos nating maintindihan at maranasan ang gagawing himala ng Panginoon. Because unless we sit down and behave properly, and until we know our place, mga kapatid, saan tayo lulugar sa harapan ng presensya ng Diyos, mga kapatid, we will not able to see and to experience God's miracle. Hindi ho natin mararanasan. Mga kapatid, ano ba sa tingin ninyo ang salitang submission and obedience? Ano ba sa tingin niyo ang salitang repentance? Palamuti lang ba yun sa ating buhay, mga kapatid? Po ay orderliness ng Diyos na prior to the miracle, prior to the power of God na makita natin, meron tayong orderliness na dapat sundin, mga kapatid ko sa Panginoon, sa pananampalataya. It's a gesture of behaving properly in the presence of God. To know our place. We need to know our place, mga kapatid. At doon mo lang ito matatanto kapag ikaw ay uupo. Kasi kung ikay nakatayo, ka-level mo lang ang kaharap mo. Pero kapag ikay uupo, doon mo makikita, sasalamin ang iyong katatayuan, mga kapatid. At kahit sa atin, mga kapatid, ay walang makapagsasabi na kaya natin to, kaya ko to, ang sitwasyon na ngayon, yung pandemya, ito kaya. No. Walang makapagsasabi sa atin, mga kapatid, na kaya natin ito. Unless we sit down, mga kapatid, that's only the time na makakakilos ang presensya, ang kapangyarihan ng Diyos, mga kapatid. Now, in dito sa verse na ito, mga kapatid, verse 11, natin binasa sa John chapter 6. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ay ipinamahagi sa mga tao. Gayon din ang ginawa niya sa isda. Binigyan ng lahat hanggat gusto nila. So makita natin, mga kapatid ko sa Panginoon, na ito'y patungkol sa pagkatapos na paupuin sila ng Panginoon, dito na sinimulan ng Panginoon yung kanyang himala. So right after the orderliness, mga kapatid, right after na ayos sila ng Panginoon, listen to this, right after na ayusin ka ng Panginoon at ayusin natin ang ating sarili, and that's only the time na magki-create ng miracle ang Diyos sa ating buhay, mga kapatid.
Now, it will lead to my second point, mga kapatid. Jesus refreshed their calling. Jesus refreshed their calling o pinananariwa ng Diyos o papanariwain ng Diyos ang panawagan ng kanyang mga alagad. Why? Now, in Matthew chapter 14 verse 19, sabi doon, pinagtira-tiraso niya ang mga tinapay at iniutos sa mga alagad na ipamigay iyon sa mga tao. So, sabi doon, iniutos sa mga alagad na ipamigay iyon sa mga tao. Even the disciple has their role and responsibility in this miracle. Kahit ang mga alagad, meron silang gampanin, parte sa himala na gagawin ng Panginoon. Now, the question is, mga kapatid, what is your part in this miracle? Ano bang parte natin sa himala na gagawin ng Diyos? Papayag ka ba na spectator ka lang at hindi ka part sa gagawing himala ng Diyos? Being a disciple of Christ, mga kapatid, bilang mananampalataya at manggagawa ng Diyos, meron tayong role and tinatawag na responsibility. May part tayo sa miracle ng ating Panginoon. Even the disciples has their role and responsibility in this miracle. Inuutos sa mga alagad na ipamigay iyon sa mga tao. Yun yung instruction ng ating Panginoon. Now, do we still remember our part, mga kapatid? Naalala pa ba natin ang ating mga part sa ating paglilingkod sa himala na gagawin ng Diyos? Yung ating responsibility, mga kapatid? Alam nyo, mga kapatid ko sa Panginoon, what I afraid the most, mga kapatid, isa sa pinakatakot ko, mga kapatid ko sa Panginoon, na para bagang natatabunan na ng takot dahil sa COVID-19 ang concern ng mga manggagawa sa mga mangangaral. Isa sa kinakatakot ko na baka sa sobrang takot na ng mga tinawag, mga hinirang pinili ng Diyos, mga kapatid, baka ito ay tumabon sa inyong pananampalataya para hindi makita na kayo ay may parte sa himala na gagawin ng Diyos, mga kapatid sa Panginoon. So may biggest fear, mga kapatid, na baka sa nangyayaring ito sa pandemya, mga kapatid, nawawala na sa tinatawag na field of your vision ang situation ng mga mangangaral, mga kapatid ko sa Panginoon. For so many months na lumipas, so many weeks, ilan na ang nangaral at ang naghayag, nagbahagi ng kalakasan via Zoom. Ginamit itong Zoom, mga kapatid. Nag-a-appeal ako, mga kapatid, sa pananampalataya na saklawin pa rin ng inyong field of vision ang kalagayan ng mga mangangaral. Tignan, silipin, tignan ang kanilang kalagayan, mga kapatid, dahil kung gusto natin makaranas ng himala, mga kapatid, bilang mga lingkod, meron tayong role na dapat gampanan. Sabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad, pinagtira-tiraso niya ang mga tinapay at iniutos sa mga alagad na ipamigay iyon sa mga tao. Now, mga kapatid, it is their responsibility to distribute the blessing. So, responsibility ng mga alagad, ang alin? Ang distribution ng pagpapala, mga kapatid. Pwede naman iabot ng direkta ng Panginoon sa halos more than 5,000 na yun. Pero, dinaan ng Panginoon sa kamay ng mga alagad. Why? Because meron nga part ang mga alagad sa himala na ginawa ng Panginoon, mga kapatid. Jesus wants you to pass that blessing that's in your hands. Gusto ng Panginoon na ipasa mo yung pagpapala na nandyan sa kamay mo dahil sa sinabi natin kanina, mga kapatid, sa ating napanghayang kanina, unless na hanggat nasa kamay mo yan, hanggat nasa kamay natin yan, mga kapatid, it will not multiply. Pero kung iyan ay ating ipapasa, mga kapatid, yan ay magmumultiply, mga kapatid. The more you pass it, the more it multiplies, mga kapatid ko sa Panginoon. So, sa ganung paraan, ang himala, dumaloy, mga kapatid ko sa pananampalataya. Habang ipinapasa ng mga alagad ang mga kakarampot, mga pinagtira-tira sa tinapay at isda, yun ay nagmumultiply, mga kapatid ko sa Panginoon. So, you have your
a part of this miracle. Meron kang parte sa miracles na ito, mga kapatid. And in verse 12, mga kapatid, sa John chapter 6, verse 12, at nang makakain na sila, sinabi niya sa mga alagad, ipunin ninyo ang lumabis para hindi masayang. Ipunin ninyo ang lumabis para hindi masayang. In verse 13, gayon nga ang ginawa nila at nakapuno sila ng 12 bakol o 12 basket, mga kapatid. Now, ano ibig sabihin nito, mga kapatid? It will lead to my third point, mga kapatid. My third point is, Jesus cured our doubt. Jesus cured our doubt, mga kapatid. Nilulunasan ng Panginoon anumang ang ating mga tawag na pangambahin, agam-agam, pagdududa, mga kapatid sa Panginoon. Just like the disciples, mga kapatid, kinure ng Panginoon o nilunasan ng Panginoon ang mga pagdududa ng kanyang mga alagad. One of the effect of this miracle is to cure the doubting disciples o lunasan ang pagdudang puso ng mga alagad. Bakit ko nasabi mapagduda, mga kapatid? Balikan natin ang verse 7 ng John chapter 6 natin binasa. Sabi ni Felipe, pakinggan natin. Sabi ni Felipe, kahit na po halagang 200 dinaryong tinapay ang bilhin ay di sasapat para makakain ng tigkakaunti ang mga tao. See, mga kapatid, in verse 9, sabi ni Andres, meron po ritong isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay na sibada, 2 isda. Ngunit, gaano na ito sa ganyang karaming tao? So, ito yung tawag na desperation, mga kapatid ko sa Panginoon, na nagpapakita, nagdi-display ang mga alagad ng kanilang unbelief sa kakayahan. Try to imagine, kailangan nila ng pagkain. Gusto ka nila, mga kapatid, na tugunan yon, pero hindi nila lubos maisip o makita, ma-imagine kung paano nila iyon gagawin. To the point na nineglect nila na ang kanilang kasama ay hindi lang basta pagkain, kundi the bread of life. No other than ang ating Panginoong Jesucristo. Marami sa atin na nagwo-worry, mga kapatid, sa mga bagay na hindi naman talaga dapat pinag-aalala, mga kapatid ko sa Panginoon. Mayroong provision ang Diyos sa ating buhay. Ang tanong, nakikita mo ba yun? Yung provision ng Diyos sa iyong buhay. Ang mga alagad, na-overwhelm sila masyado sa problem na nakaligtaan nila na the very answer, ang pinakatugunan sa kanilang mga sa kanilang pangamba, mga kapatid, ay kasama nila ng matagal ng panahon. So, mga kapatid sa Panginoon, na question, nagkaroon ka ba ng alinlangan sa ating Panginoon ng mga panahon na tumama ang pandemya? Nagkaroon ba tayo ng mga pagdududa sa kakayahan ng Panginoon? Hindi ba sapat yung ilang taon tayong binuhay ng Panginoon, sinakluluhan ng Panginoon? Meron ka pa rin bang pagdududa sa Panginoon? Alam niyo, mga kapatid, gusto ko i-share sa inyo ito. There are 4 kinds of Christ miracles. Merong 4 na klase ang himala ng Diyos. Una, yung tinatawag na restorative miracle. Ibig sabihin ng restorative miracle, from the word restore, it means to say, mga kapatid, na pinanunumbalik ng Diyos ang nararapat na taglay ng isang tao kagaya nung si Bartimeo. Pinanumbalik niya yung paningin ni Bartimeo. Ang restorative miracles heals the blind, the deaf, the mute, heals the crippled, ang mga lumpo, mga paralitiko, and all kinds of diseases gaya ng babaeng dinurugo. So ito yung restorative miracle. Ang transformative miracles, mga kapatid, ito yung dinisplay ng Panginoon sa unang miracles niya in the wedding of Canaan, kasalan sa Kanaan. Sabi, yung tinatawag na the water changed into wine. Ang pagpapalit, mga kapatid, yung miraculous deeds na yon na naging alak ang tubig. So, transformative miracles yun. Pangatlo, mga kapatid, yung tinatawag na creative miracles. Ang creative
pirasong isda at 5 pirasong tinapay ay dumami, nakapuno ng napakain ng almost higit kumulang na 5,000 na tao at nakapuno pa ng 12 bakol. At pang-apat, mga kapatid, na kinds of miracles na ginagawa ng Panginoon, yung tinatawag na saving miracles. Ano itong saving miracles? Ito yung nangyari doon sa kalagayan ng babae na huli sa pagsiapid, who when caught on adultery, the Samaritan woman, doon sa na-encounter ni Jesus sa balon ni Jacob, the life of Zacchaeus, and yung the thief on the cross o ang tulisan na nakabayubay sa cross. So ito yung tinatawag na the saving miracle. So restorative miracles, transformative miracles, creative miracles, and saving miracles. And I do believe, mga kapatid, isa sa mga miracles na ito ay nangyari na sa ating buhay. Kung marami nga sa mga himala ng Panginoon ay nangganap ito sa ating buhay. So hindi pa ba sapat yun para patunayan ng Diyos na walang puwang dapat sa ating puso ang ating mga pagdududa sa Kanya, mga kapatid sa Panginoon? Pakinggan niyo ito, mga kapatid. No problem greater than God's ability to solve it. Walang problema na hihigit sa kakayahan ng Diyos na lumutas ng problema, mga kapatid sa Panginoon. Ano mang klaseng senaryo yan, mga kapatid, ay kayang lutasin ng ating Diyos. So no problem greater than God's ability to solve it. Now, when you follow Jesus, when we follow Jesus, kung susunod tayo sa ating Panginoon, listen to this, mga kapatid, when you follow Jesus, the faithless becomes sanctified. When a person follows Jesus, the faithless becomes sanctified. Ang isang hindi mananampalataya ay napapabanal ng Panginoon. Those in need become satisfied. Yung mga nangangailangan ay nasasatisfy ng Panginoon ang kailang mga pangangailangan. And the outcast receive God's favor. So even the outcast receives God's favor. Sino may mga outcast sa Bible? Yung mga patutot, yung mga prostitute, yung mga tax collector, mga publikano. Ang sabi ng Panginoon, mas nauuna pa silang nagpapasakop sa paghahari ng Diyos, mga kapatid. So even the outcast receive God's favor. So ito yung nangyayari sa mga taong sumusunod sa ating Panginoon, mga kapatid. Now, we are spiritually matured enough to trust God in any situation, mga kapatid. Spiritually matured enough na tayo para pagtiwalaan ang Diyos sa anumang sitwasyon na nangyayari. Some of you, mas matagal, mas nauna pa sa akin, mga kapatid. Ako ay magsasampung taon pa lang sa larangan ng pangangaral ng salita ng Diyos. Mas dihamak na mas marami na kayo narinig ng salita ng Diyos. Mas marami na kayong mga himalat kababalaghan na napakinggan na nangyari at naganap sa inyong buhay. We are spiritually matured enough to trust God in any situation, mga kapatid. We are no longer baby Christians na lagi pa nagde-depend, mga kapatid. And you know what? Pakinggan niyo to, mga kapatid. A strong Christian don't need miracles every day. A strong Christian don't need miracles every day. Ang isang tatag na Kristiyano, hindi na kailangan na lagi sa makita ng himala araw-araw. Kung talagang ikay matatag na Kristiyano, hindi mo na kailangan makita ng himala araw-araw just to prove that God is in control sa ating buhay, mga kapatid. We believe and continuously believing, naniniwala at tuloy-tuloy o nagpapatuloy sa ating paniniwala, mga kapatid, that we are a living witness, mga kapatid, and a product of God's miracle. Mga buhay na patotoo, saksi at produkto ng himala ng Panginoon. You are a product of God's miracle. Enough na yon na pruweba ng Diyos, mga kapatid, sa Panginoon, that God is in control even in this kind of situation like pandemic tayo. Sabi ng verse 31 ng John chapter 20, mga kapatid, but these are written so that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that by believing you may have life in Him. Hello? Okay na. Andyan na si Brother Joe. Tuloy lang, Brother Joe.
Okay. So, in John chapter 20, verse 31, sabi doon ng Panginoon, sabi doon, mga kapatid, but these are written so that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that by believing you may have life in His name. So, ano ang purpose ng Panginoon? Kasi ang iba, na-caught up doon sa miracle. Ibig sabihin, na-track sila doon sa himala na nawala sa kanila yung reason why the miracle happened. Hindi nila na-captured yung reason bakit gumawa ng himala ang Panginoon. Nakaka sila doon sa physical provision ng Panginoon. At nawala sa kanila isipan na there's a reason behind that miracle. What is the reason behind? To be identified that Jesus Christ is the bread of life. Na ang Panginoong Kristo ang tinapay na nagbibigay buhay. Now, during the time of Jesus, even in the ancient times, ang tinapay ay isa sa common commodities at essential needs ng mga tao noon. And ang tinapay, mga kapatid sa palataya, the bread by itself, mga kapatid, is intended to consume. Hanggat hindi mo kinukonsume yung tinapay, ito nakakatawa. Bagamat na may mga parties, may mga salo-salo, may fiesta, alam niyo ba, the act of eating must be done personally. Ang akto ng pagkain ay dapat personal ito. Hindi mo pwede ipanguya ito sa iba. Ikaw mismo personally ang gagawa nito. So, the act of eating is personally be done, mga kapatid ko sa Panginoon. Ikaw mismo ang ngunguya. Ikaw mismo ang lulunok nito, mga kapatid. The bread of life that brings life, kasi ito nang kakain nito, unless you eat it, at least na kakain mo ito, ngunguya ay lulunukin, hindi ka magbibigay ng nourishment sa iyong katawan, mga kapatid. Doon, and that by believing, you may have life in His name, mga kapatid. Now, let's go to the conclusion, mga kapatid. Despite sa pandemya na ito, mga kapatid, sa kabila ng mga frustration, minsan iba frustrated na, minsan nakakaranas ng hopelessness, helplessness. Kami nga dito sa Zamboanga ay may ticket na kami, pero to God be the glory, nabalik kami sa GCQ at yung aming plane ticket ay nausog, na-reschedule, and we continuously pray na hopefully na panalangin nyo rin kami na sa pagtungo ng August, malift up na yung GCQ para malift up na rin yung biyahe o yung pagban sa biyahe. Mga kapatid, as we all know, August ang recall ng mga preacher assigned, mga kapatid. So, kakatandaan natin, mga kapatid sa Panginoon, we should not forget that God is specialized on the things that seem impossible. Ito ang kakatandaan natin. Specialty ng Diyos to. Specialty ng Diyos ang humati ng dagat. Sinir ko na ito yung new normal. Specialty ng Diyos pagguhuin sa pamagitan ng sigaw ang isang muog ng Jericho. Specialty ng Diyos lumakad sa ibabaw ng tubig. Specialty ito ng Diyos to do impossible things, mga kapatid. Don't forget that. Huwag mong kakalimutan yan. Huwag mong kakalimutan na specialize ang Diyos na gumawa sa mga bagay na imposible. Yan sabi ng salita ng Diyos, in man is impossible, but with God, nothing is impossible. May imposible ba sa ating Diyos? So, specialty ng Diyos na gumawa ng mga imposibleng bagay. Raising Lazarus from his death, pagbuhay kay Lazarus sa kamatayan, healing sight of Bartimaeus, sa pinanganak na bulag, walking in water, ano pa, pagtulog sa gitna ng unos, pagkabuhay muli after third day. So, huwag natin kakalimutan yan, mga kapatid, na field of expertise ni Jesus yan, ang gumawa ng mga impossible things sa buhay natin, mga kapatid. Dito tayo magtatapos, mga kapatid. Ephesians chapter 3, verse 20, sabi rito sa pamosong tinatawag na scripture, as far as I know, paborito ito ng ating punong lingkod na scripture. Ephesians chapter 30, verse 20, sa Diyos na makagagawa ng higit kaysa lahat ng maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihang nahahari sa atin. So, mga kapatid, patuloy tayong manalig sa Panginoon, lahat na na-accumulate nating Word of God throughout the year, gamitin natin ngayon. Ito ang upper time na
at i-display natin ang lahat nating natutunan, ang growth na ating na-acquire for the past many years sa paglilingkod. Ito ang ating to prove na mga faithful tayo na tinawag ng Panginoon. And so, in much difficulty, that's also the time to prove that God can do anything sa ating buhay, mga Panginoon. Tayo po'y manangin, yung mga ulo, sa ngalan ng Anak at Espiritu Santo, ang amuwi, lubos salamat, rampot na oras na kami ay na isa sa mga nakikinig ang na-bless na pulpos, Ginoo, nakalaya sa takot, pangamba, pag-aaon. I do believe, Lord God, na ang mensaheng ito ay sa mga pambahing puso, Ginoo. God can do anything. Kay long ay pagkananan bitaw pagpala sa mga darating araw sa pakinig. Ito o Diyos ang aming samot-dalan sa makaryang pangalan, aming Panginoon Kristo, ng Anak at ng Espiritu. Amen. God bless po, mga kapatid. Kay rami ang nabubuhay, di alam saan patutungo. Kung may karamdaman o may suliranin, sino ang lalapitan ko? Ang aking Diyos ay Diyos ng himala. Ito'y napatunayan ko. Ang buhay ko'y binago niyang lubos. Nang manalig ako kay Kristo, sa Diyos tiwala ko'y walang hanggan. Kahit na mag-alinlangan ng mundo, nalalaman kong ito'y tunay. Pagkat si Kristo'y nasa puso ko. Minsan ay naranasan ko masaklap na dagok ng buhay. Kanino dudulog, tulong ay wala. Si Jesus ang katugunan. Ang aking Diyos ay Diyos ng himala. Ito'y napatunayan ko. Ang buhay ko'y binago niyang lubos. Nang manalig ako kay Kristo, sa Diyos tiwala ko'y walang hanggan. Kahit na mag-alinlangan ng mundo, nalalaman ko
ito'y tunay, pagkat si Kristo'y nasa puso ko. Nalalaman ko ito'y tunay, pagkat si Kristo'y nasa puso ko. Praise the Lord. Hallelujah. Yan. Salamat sa ating kapatid, si Brother Joe Gascon, sa mabuting balita ng Panginoon. Ayan, by request po yan. Kaya siya yung nagbahagi ng mabuting balita. Ito po yung kapalit. Ako yung kakanta ng kanyang sinabi na healing song. Purihin ang Panginoon. Salamat, Brother Joe, from Zamboanga. Ayan, purihin ang Panginoon.